Sa likod ng tawa at kasiyahan na dala niya sa milyon-milyong Pilipino, may mga lihim na hindi na nabunyag. Si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala nating lahat bilang Dolphy, ang hari ng komedya. Isang taong pinatawa ang buong bansa sa loob ng higit kalahating siglo. Ngunit sa kanyang mga huling taon, tila may mga tanong na hindi na nasagot. Bakit tila bigla ang kanyang pagpanaw? Ano ang mga huling salitang binitiwan niya bago siya tuluyang pumikit? At bakit, sa kabila ng kanyang kasikatan at yaman, tila may kalungkutang bumabalot sa kanyang huling mga araw? Marami ang nagsasabing si Dolphy ay isang simbolo ng saya, ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga sikreto bang itinago ang hari ng komedya hanggang sa kanyang libingan. Ito ang kwento ng isang taong pinasaya ang bansa. Ngunit iniwan tayong may tanong, ano nga ba ang tunay na nangyari sa huling araw ni Dolphy? Noong July 25, 1928, sa isang simpleng tahanan sa Kalye Padre Herrera Tondo, ipinanganak ang batang si Rodolfo Vera Quezon Sr. Walang nakaisip noon na ang batang ito, na minsan lang din namang nanonood ng sine sa pamamagitan ng pagtitinda ng mani at butong pakwan, ay magiging hari ng komedya ng buong bansa. Lumaki si Dolphy sa hirap, ngunit hindi kailanman siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang ama, si Melencio Quezon, ay isang manggagawa sa barko, habang ang kanyang ina, si Salud Vera, ay mananahi at guro. Sa siyam na magkakapatid, natutunan ni Dolphy ang halaga ng tiyaga, disiplina at higit sa lahat, ang kakayahang ngumiti kahit sa gitna ng kahirapan. Nag-aral siya sa mga pampublikong paaralan, sa Magat Salamat Elementary School, Isabel de los Reyes Elementary School, at Florentino Torres High School. Isang ordinaryong estudyante lang siya, minsan mataas, minsan mababa ang guro. Pero may kakaiba sa kanya, isang likas na karisma na hindi tinuturo sa eskwelahan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, 13 years old lamang si Dolphy. Habang ang iba'y natakot, siya'y nagpatuloy sa pagtatrabaho, nagkakalesa, naglilinis ng sapatos, at nagtatrabaho sa pantalan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang apoy na hindi nawawala sa kanyang puso. Ang pagnanais na magpatawa. Tuwing may libreng oras, pumupunta siya sa mga teatro, ang Life Theater at Avenue Theater, para manood kina Pugo at Togo, sina Benny Mac at Bayani Casimiro. Sila ang kanyang inspirasyon, at doon nagsimula ang pangarap na minsan ay siya naman ang palakpakan ng madla, at dumating ang pagkakataon. Sa tulong ni Benny Mac, naging chorus dancer siya sa Avenue Theater, at kalaunan sa Lyric Theater. Hindi pa siya kilala noon bilang Dolphy. Ang una niyang pangalan sa entablado ay Golay. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan ng Japanese occupation, patuloy pa rin ang palabas. Kapag may air raid, sabay-sabay silang tatakbo ng mga manood papunta sa silungan sa ilalim ng orkestra. At kapag walang bomba ang sumabog, magbabalik sila sa entablado para muling magpatawa. Dito nagsimula ang alamat ng isang taong magpapasaya sa buong bansa sa loob ng higit kalahating siglo. Ngunit, sa kabila ng halakak at tagumpay, sino nga ba talaga si Dolphy sa likod ng entablado? At sa kanyang mga huling taon, ano ang mga sikreto talaala na iniwan niyang hindi kailanman nasabi? 19 na taong gulang lamang si Rodolfo Quezon nang tuluyan siyang makapasok sa mundo ng pelikula. Ang kanyang unang pelikula, Dugo at Bayan, I Remember Bataan, ay kasama mismo ang haligi ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Sr. Dito unang isinulat sa mga credit ang pangalang Rodolfo Quezon. Walang nakakaisip noon na ang batang ito mula sa Tondo ay magiging alamat sa industriya ng komedya. Ang kanyang unang talent fee, 5 piso. Ngunit para kay Dolphy, higit pa iyon sa halaga ng pera. Iyon ang simula ng isang pangarap na matagal niyang pinaghirapan. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 40, pumasok si Dolphy sa radyo sa tulong ng manunulat at direktor na si Conde Ubaldo. Dito siya unang narinig sa programang Wag Naman, kasama sina Pancho Magalona, Tessie Quintana at Baby Jane. At dito rin ipinanganak ang isang tambalang tumatak sa kasaysayan ng komedya, Dolphy at Panchito. Sa kanilang mga palabas sa radyo, binuhay nila ang saya ng mga Pilipino sa panahong muling bumabangon ang bansa mula sa digmaan. Ngunit hindi natapos sa radyo ang biyaya ng pagkakataon.
Si Pancho Magalona mismo ang nagrekomenda kay Dolphy sa may-ari ng Sampaguita Pictures, si Jose Perez, noong 1952. At dito nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang tunay na artista sa pelikula. Ang unang pelikula niya sa Sampaguita ay Sa Isang Sulyap Mo Tita, kasama sina Pancho Magalona at Tita Duran. At dito tuluyang sumikat ang tambalan nilang Dolphy at Panchito, isang duo na walang katulad, puno ng natural na komedya at halakak na walang pilit. Noong 1954, lumabas si Dolphy sa pelikulang Jack and Jill, kasama sina Rogelio de la Rosa at Lolita Rodriguez. Hindi siya ang unang pinili para sa papel, unang ikinonsidera sina Batotoy at Bayani Casimiro. Ngunit ang tadhana, tila para sa kanya. Ang karakter na ginampanan niya, isang lalaking bakla, ay kakaiba sa panahong iyon, dahil bihirang-bihira ang ganitong papel sa pelikulang Pilipino. At iyon mismo ang nagpatibay sa pangalan ni Dolphy bilang isang aktor na walang takot magpatawa at magmahal ng kanyang sining. Hindi lang siya marunong magpatawa. Sa isang pelikulang 4-in-1 na drama, gumanap siya kasama si Barbara Perez bilang lalaking umibig sa isang bulag na babae. Isang pahiwatig na ang komedya ni Dolphy ay may halong puso at lalim. At nang matapos ang kanyang kontrata sa Sampaguita, bitbit niya ang karanasang magpapatibay ng kanyang pangalan. Mula sa talent fee na 1,000 pesos kada pelikula, umangat ito hanggang 7,000 pesos bago siya tuluyang lumipat. Pagsapit ng 1960s, patuloy na umangat ang pangalan ni Dolphy. Matapos ang sunod-sunod na pelikula, lumabas siya sa Tansan the Mighty noong 1962 at sa kasunod nitong Tansan vs. Tarzan noong 1963. Mga pelikulang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang hari ng parodiya at komedya. Noong 1964, nagsimula ang isa sa pinakamalaking proyekto sa kanyang karera, ang Buhay Artista, isang palabas sa ABS-CBN Channel 2 na pinangunahan ni Eugenio Lopez Jr. at Ading Fernando. Mula sa 250 pesos sa radyo, naging 500 pesos kada palabas ang kanyang talent fee sa telebisyon, na isang malaking halaga na noong panahong iyon. Ngunit nang ipasara ang ABS-CBN dahil sa batas militar noong 1972, lumipat si Dolphy sa GMA Network, kung saan ipinagpatuloy niya ang Buhay Artista hanggang 1974. Habang lumalawak ang mundo ng telebisyon, patuloy din siyang lumabas sa mga pelikula mula sa iba't ibang independent studios tulad ng LEA Productions, Balatpat Productions, Filipinas Productions, Zultana Productions, at maging sa Deadliner Productions ni Fernando Poy Jr. Mula 1965 hanggang 1966, gumawa si Dolphy ng mahigit 15 na spy film parodies, at sa sumunod na taon, 19 pang pelikulang puno ng katatawanan. Ipinakita nito hindi lang ang kanyang talento, kundi ang kanyang walang kapantay na dedikasyon sa pagpapasaya ng mga Pilipino. At pagsapit ng 1967, ipinanganak ang RVQ Productions, ang sariling production house ni Dolphy. Dito niya sinimulang likhay ng mga pelikulang gusto niyang gawin, kabilang ang adaptation ng Buhay Artista, na agad namang naging box office hit. Pagsapit ng 1969, muling pinatunayan ni Dolphy na siya ang tunay na hari ng komedya. Lumabas siya sa Pacifica Falayfay, kung saan gumanap siya bilang isang baklang karakter, isang papel na noon ay tinuturing na mapangahas at kakaiba. Idinirek ito ni Luciano Channing Carlos, na kalaunay naging katuwang niya sa 23 na pelikula. Noong 1971, bago pa man ideklara ang batas militar, isinilang ang programang John and Marcia sa RPN Channel 9 sa panulat at direksyon ni Ading Fernando. Halos hindi natuloy ang papel ni Nida Blanca bilang Marcia dahil abala siya sa ibang proyekto, ngunit sa huli siya ang naging perpektong kapareha ni Dolphy. Bago pa man napili si Deli Atay-Atayan bilang Doña Delila, napaisipan din sina Chichay at Boots Anson Roa para sa mga pangunahing papel. Kasama sa palabas ang kanyang tunay na anak na si Rolly Quizon, at ang batang si Maricel Soriano, na kalaunay magiging isa sa mga reyna ng pelikula. Dahil sa sobrang tagumpay nito, nagkaroon pa ang John and Marcia ng 8 bersyon sa pelikula. Pagsapit ng 1990s, kahit may edad na, hindi pa rin nagpahinga si Dolphy sa mundo ng aliwan. Noong 1992, bumida siya sa successful TV venture na Home Along the Rails, kasama ang kanyang tunay na anak na si Vandolph, Nova Villa at Claudine Barreto,
isang palabas na agad minahal ng mga Pilipino. Ang television series na ito sa ABS-CBN ay tumagal na mahigit isang dekada at nagkaroon pa ng movie version. Dito'y muling pinatunayan ni Dolphy na hindi lang siya hari ng komedya, siya rin ay larawan ng isang Pilipinong marunong tumawa sa gitna ng kahirapan. Sa paglipas ng mga taon, tumanggap siya ng maraming parangal at pagkilala. Kabilang dito ang Cine Manila International Film Festival, Lifetime Achievement Award noong year 2000, bilang pagkilala sa kanyang higit 50 years sa industriya. Taong 2010, sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III na naniniwala siyang nararapat si Dolphy na tanghaling pambansang alagad ng sining o national artist. Ngunit nilinaw ng Pangulo na hindi niya maaring lampasan ang legal na proseso dahil may umiiral na temporary restraining order sa pagkakaloob ng nasabing parangal mula pa sa nakaraang administrasyon. Bilang pagkilala sa kanyang napakalaking ambag sa sining at sa bayan, iginawad ni Pangulong Aquino kay Dolphy ang Order of the Golden Heart with the rank of Grand Collar o Maringal na Quintas, isang karangalang ibinibigay lamang sa mga Pilipinong nag-alay ng buhay at talento para sa kapwa at nagambag ng malaki sa bansa. Ngunit sa kabila ng parangal at kasikatan, nanatiling mapagkumbaba si Dolphy. Madaling lapitan, marunong tumulong, at laging may ngiti sa labi. Para sa kanya, ang pinakamatinding gantimpala ay ang halakhak ng mga Pilipinong patuloy niyang pinapasaya. Sa kanyang mga huling taon, madalas na siyang makitang tahimik, kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang matagal na kasama sa buhay na si Jojo Padilla. Bagamat humina na ang kanyang katawan, nanatiling matatag ang kanyang espiritu. Hindi niya kailanman iniwan ang entablado, kahit paramdam na niya ang pagod ng panahon. Sa likod ng kanyang mga ngiti at halakhak, si Rodolfo Dolphy Quezon Sr. ay isang ama, isang haligi ng pamilya. Hindi alam ng marami, ngunit may 18 na anak si Dolphy mula sa iba't ibang babae na minahal niya sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Kabilang dito sina Eric Quezon, Vandolph, Raleigh, Freddie, Jeffrey, at marami pang iba. Karamihan ay pumasok din sa mundo ng showbiz, dala ang pangalan at talento ng kanilang ama. Noong mga unang buwan ng 2012, nagsimula nang humina ang katawan ng hari ng komedya. Matagal na siyang may iniindang chronic obstructive pulmonary disease. Sa kabila nito, nanatili siyang positibo, madalas pa ring magbiro kahit nasa ospital na. Hunyo 16, 2012, isinugod siya sa Makati Medical Center matapos mahirapang huminga. Ayon sa mga doktor, critical ang lagay niya at kailangan ng mahigpit na pagbabantay. Noong Hunyo 20, kinailangang ilagay siya sa intensive care unit. Ilang ulit siyang inalis sa ventilator dahil gusto pa rin niyang huminga ng mag-isa, matigas ang loob, gaya ng lagi niyang ipinakita sa buong buhay niya. Pagsapit ng Hulyo 7, kumalat ang mga maling balitang pumanaw na siya, na agad namang pinabulaanan ng pamilya. Ngunit sa panahong iyon, ramdam na ng lahat, papalapit na ang pagtatapos. Subalit noong Hulyo 10, 2012, 8:34 ng gabi, isang araw na hindi kailanman malilimutan sa mundo ng showbiz. Sa edad na 83, 15 days bago sana ang kanyang 84th birthday, pumanaw si Rodolfo Vera Quezon Sr., ang nag-iisang hari ng komedya. Ayon sa ulat ng ospital, multiple organ failure ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Bunga ng mga komplikasyon mula sa pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, at acute renal failure. Matagal nang lumalaban si Dolphy sa mga sakit na ito, subalit sa kabila ng paghina ng katawan, nanatiling matatag ang kanyang diwa. Hanggang sa kanyang huling hinga, tahimik siyang nakangiti, parang isang palabas na tapos na, ngunit ayaw pang matapos ng mga manood. Ang mga pahayagan, estasyon ng radyo at telebisyon ay sabay-sabay na nagluksa. Sa loob ng ilang araw, libo-libo ang pumunta sa burol niya sa Heritage Memorial Park upang magbigay galang sa taong nagpatawa at nagbigay aliw sa kanila sa loob ng higit 6 na dekada. Ngunit tulad ng ibang alamat, may mga usap-usapan din sa likod ng kanyang kamatayan. May ilan ang naniniwala na hindi lamang sakit sa baga ang sanhi ng kanyang pagpanaw. May nagsasabing napabayaan umano siya sa mga huling araw dahil sa labis na pagod at depresyon. May iba namang nagduda na may kinalaman daw ang ilang gamot na ginamit sa kanya sa komplikasyon ng kanyang kalagayan. At may ilan pang mas misteryosong paniniwala
na ayaw daw muna siyang patahimikin ng tadhana dahil may mga taong kailangang harapin bago siya tuluyang magpaalam. May iba namang nagsasabing may mga detalyeng itinago sa publiko na parang may mga bagay na hindi kailangang malaman upang mapanatili ang imahe ng isang alamat. Walang makapagsasabi kung alin ang totoo. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagpanaw ni Dolphy ay nagiwan ng malalim na lungkot sa puso ng bawat Pilipino. Ang hari ng komedya ay tumahimik na. Ngunit ang kanyang halakhak ay patuloy na umukit sa kasaysayan. Matapos pumanaw ang hari ng komedya, hindi lamang mga luha at alaala ang iniwan ni Dolphy, kundi isang pamana na walang katumbas sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Hulyo 13, 2012, idineklara ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang isang National Day of Remembrance bilang pagkilala sa napakalaking ambag ni Dolphy sa sining at kultura ng bansa. Sa Heritage Park sa Taguig, kung saan idinaos ang kanyang burol, nagtipon ang mga artista, politiko, at mga tagahanga upang magbigay pugay. Doon, mismong si dating Pangulong Joseph Estrada ang naggawad sa kanya ng 2012 People's Artist Award. Isang karangalang sumasalamin sa pag-ibig ng sambayanan sa kanilang hari ng komedya. Pagkalipas ng isang taon, noong November 23, 2013, inilabas ng Philippine Postal Corporation ang limited edition ng Dolphy Stamp, isang simbolo ng kanyang walang kamatayang impluensya. At noong Disyembre ng parehong taon, inilunsad ang mobile game na Dolphy's Cleanup, isang makabagong pagpupugay kung saan si Dolphy mismo ang bida, tumutulong maglinis ng paligid habang ang bahagi ng kikitain ay ibinibigay sa charity. Patuloy ang pagkilala sa kanya kahit makalipas ang mga taon. Noong Hulyo 25, 2020, ginunita ng Google ang kanyang 92nd birthday sa pamamagitan ng isang Google Doodle. Ipinaalala sa buong mundo kung sino ang nagpasaya sa mga Pilipino sa loob ng mahigit 6 na dekada. Sa huli, iisa lamang ang tiyak. Ang katahimikan ng gabi noong July 10 ay naging simula ng walang hanggang paggunita sa isang taong minahal ng sambayanan. Ang kanyang pagpanaw ay hindi katapusan, kundi pagpapatuloy ng kanyang pamana sa puso ng bawat Pilipino. Sa bawat halakhak na iniwan niya, may kasamang luha ng alaala. At sa bawat pelikula, sa bawat biro, naroon pa rin ang kanyang puso. Hindi man siya nakabalik sa entablado, ang kanyang tawa ay patuloy na naririnig sa bawat tahanang Pilipino. Si Dolphy, ang komedyanteng nagturo sa atin na kahit sa gitna ng hirap, may dahilan pa ring tumawa.